Kaya ang akin pong verse ay kinuha ko sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Ang sabi po doon, "For we walk by faith, not by sight." Sabi mo sa tabi mo, we walk by faith, not by sight. Anong dating sa iyo nitong sinasabi sa text verse natin? Walk by faith, not by sight. Anong dating sa iyo? Anong ibig sabihin sa iyo? Walang maling sagot. Okay lang ba? Para may konting interaction lang. Kalay, ano sa tingin mo na? Pag sinabing walk by faith, not by sight, ano yung dating niya sa iyo? Parang direct message sa iyo. Anong dating? Sabi doon, walk by faith, not by sight. Anong dating sa iyo? Yan. So, hindi ka aasa doon sa nakikita mo lang. Ano pa? Maybel? Oh. Parang iniiba mo lang ng konti. Hindi, anong message o anong dating sa'yo nung sinasabi? Tungkol saan ito? Trust, di ba? Pagtitiwala. Walk by faith, not by sight. Di ba? Lumakad ka sa pananampalataya, huwag ayon sa iyong nakikita. Ano pa? Isa pa. Jeanette. Ano na? Ha? Parang pares na kaya. Ay, si Roan mukhang nakaabang. Sa inak, last na. Yan. Pananatiling naniniwala, sumasampalataya kahit ano paman. Pwede bang kumuha ng isang model diyan? Sino ba ang ito si Rafael. Nakalikanak. Meron ako ditong 10 tracks. Tapos, meron kayong pang blindfold na panyo. Hindi ko na prepare kasi naisip ko lang kanina. Meron akong hawak na 10 tracks. Ilalapag ko to, Rafael. Ilalapag ko to dyan sa floor. Kahit saan dyan. Basta dito lang. Tapos, lalagyan kita, pipiringan kita. Tapos, isipin mo lang at maniwala ka lang na wala kang maaapakan. Diba? Sumampalataya ka lang na wala kang maaapakan. Basta pa-blindfold kita. Tapos, hindi mo alam kung saan ko ito ilalagay. Basta i-spread ko lang dito yung 10 tracks na to. At ang gusto ko lang, manalig ka na wala kang maaapakan. Kaya ikaw ang bahalang pumili kung saan ka aapak. Basta bibilang lang kayo ng 10. Okay? Pag nag-start na ako, pag sinabi kong go, bilang lang kayo ng 10. 10, 9. Tapos habang nagbibilang sila humahakbang ka. Okay? So ikakalat ko na etong tracks na to, ha? Dito. So, manalig ka, wala ka maapakan. Naniniwala ka, wala ka maapakan. Yes po. Sumasampalataya ka ba? Opo. Bakit? Ano sa tingin mong strategy mo? Tiwala lang po talaga kayo. Oh. Kasi po, may mga bagay po kasi po na may pangako po si Lord. So, sa gagawin niya na lahat kaya mo lalagpasan. Pero may mga pagkakataon na parang hindi nagme-make sense. Pero tiwala lang pa rin po dahil siya po ang may control. Kaya po nananalig po na wala pong matatapakan. Okay. So nananalig siya, wala siyang matatapakan. Okay. So ikakalat ko na siya, tapos yun. Okay?
nak, ikot. Okay, stop. Ayan. Okay. May naapakan siya? Wala. Pero ang alam niya, merong mga merong somewhere dito sa dadaanan niya meron. 'Di ba? Okay. Thank you, Naka. Oh, nangyari yung iyong pinananampalatayanan, wala kang naapakan. Alam niyo sa buhay natin, may mga pagkakataon na-anticipate natin that there is a problem somewhere. Hindi natin, 'di ba, minsan naunahan tayo ng takot. Pero kayang alisin ng Diyos lahat 'yan eh. Basta't sumampalataya ka lang. Kasi siya, firm yung kanyang faith eh. Malay ba niya kung may itinututok ako sa paa niya or sa kung saan. Pero bago siya i-blindfold, yun yung alam niya. May mga obstacles na kailangan niyang malampasan. Pero yung lakad niya, hindi siya nag-hesitate, hindi siya humakbang ng pagganyan-ganyan. Totally diretso lang. Amen ba? Alam niyo sa buhay ganun. Dumiretso ka lang. Ang Diyos ang bahala. Amen ba? So, everybody say big faith. Let us pray. Heavenly Father, maraming pong salamat. Kasi maraming bagay ang nagbibigay ng pangamba, pag-alala, tumatakot sa amin. Maraming salamat po dahil may mga salita kang nagpapaalala sa amin na kailangan naming humakbang na sumasampalataya, na nagtitiwalang hindi mo kami pababayaan. Hindi kami dapat umasa ayon sa aming nakikita, pero bilang tao, inaamin namin that there are times, Lord, na hindi namin maiwasan na maisip ang mga bagay na ito. Pero salamat po, ngayong gabi, patatatagin mo ang aming pananalig sa iyo at tuturuan mo kaming lalong magtiwala sa iyo. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Praise God. Okay. So, walk by faith, not by sight. Sabi kanina nung isa, it's about trust. It's also about obedience. Ano? Sabing walk by faith. It's a command eh. Inuutos ito. Di ba? Walk by faith. So it's a direct command to all of us. Ikaw na nakakarinig, ikaw na nakakabasa nito, direkta itong inuutos sa iyo. And God wants you to obey His word. At dito makikita natin yung relasyon, yung relationship. Kasi ang nag-uutos nito sa atin ay si Lord. At siya bilang ating Ama, hindi niya tayo kailanman kayang masaktan. At inuutusan niya tayo nito sapagkat ready siya na alalayan tayo. Anumang oras, gaano man kahirap, handa ang Diyos na ikay alalayan. Amen ba? Kaya very good yung ginagawa ni Sister Renelyn, you practice your faith. Ganun po talaga ang pananampalataya, dahan-dahan, hinahakbangan. Amen ba? So naalala ko po mga Israelita, nung panahon na sila nililid ni Moses sa desert. May panahon na sabi ni Lord kay Moses, stop. Nainip ngayon ng mga Israelita. Diba? Sabi nila, Moses, saan na tayo pupunta? Nag-pray siya, pero walang sagot si Lord. Sabi niya sa mga tao, wala pang instruction si Lord kung saan tayo pupunta. So, yung iba naiinis, yung iba naiinip, yung iba nagsasalita na hindi maganda, yung mga tao na yun na nagreklamo, napahamak sila. Alam nyo, sa journey natin, sa buhay natin, sa ginagawa nating paglilingkod sa Panginoon, hindi naman ipinapakita ng Diyos agad sa atin ang kabuuan ng ating lalakbayin. Ang pinapakita niya sa atin ay step by step. Hindi agad niya ilalatag sa iyo, okay, ito yung simula, ayun ang finish line. Hindi. Ang ginagawa ni Lord sa atin, yung susunod na hakbang mo, yun muna ang ipapakita niya sa iyo. Bakit? Kasi gusto niyang tayo'y magtiwala sa Kanya. Amen ba?
Sino nakakita na ng flashlight or alam ang flashlight? Alam yan, di ba? Ang pananampalataya ay katulad ng flashlight. Hindi ipinapakita, for example, tumatawid ka sa tulay. Gabi, sobrang dilim, tapos maraming usok. Hindi agad mo makikita, pag may hawak kang flashlight, yung kabuuan ng tatawirin mong tulay. Ang ipapakita lang ng flashlight sa'yo ay yung dadaanan mong una. Tapos pag humakbang ka, saka mo uli makikita at maliliwanagan yung susunod pang lalakaran. At kapag humakbang ka ulit, saka mo ulit makikita yung susunod pang lalakaran. Ganyan po din sa buhay natin. Humakbang ka, hindi mo napapansin, lumalayo ka na. Amen ba? Tapikin mo yung katabi mo. Parang malapit ka nang maging topic. Amen ba? Amen? Faith is not seeing the whole plan. Faith is trusting the one who planned it. Yun ang pananampalataya. Kahit hindi mo alam ang kabuuan, pero naniniwala ka doon sa may plano o sa gumawa ng plano, ang Panginoong Diyos. Amen po ba? Parang blueprint, no? Ginuhit ng architect. Pag naguhit ng architect yan at ipinasa na yan sa mga workers, susundin lang ng mga workers ang iginuhit ni architect. Wala ni isa sa kanila, halimbawa, ang mason dumating. Pagtingin niya sa guhit ni architect, kay questionin niya, architect, bakit ganito yung guhit mo? Mali, wala. Papagalitan pa ni architect yun. Di ba? Huwag mo pakialaman yung ano ko, basta sundin mo yan. Ito yung plano, ito yung guhit, ito yung sukat. Amen ba? Ganyan po yun. Si Lord po, He is the great architect of our life. Amen ba? At gusto kong sabihin sa inyong lahat, na dahil ang Diyos ang may plano at gumawa ng plano at gumagawa ng plano ng buhay natin, ang dapat masunod ay ang kanyang kalooban. Amen ba? Ang kailangan mo lang ay sumampalataya na hindi ka ipapahamak ng Panginoon. Kailangan mong manalig na ang plano niya sa buhay mo ay sa paganda ng sa paganda ng sa paganda. Amen ba? Tapikin mo yung katabi mo, sa paganda ang buhay mo, kapatid. Amen. So, dalhin ko kayo sa Old Testament ulit. Mas nauna pa kay Moses. Ito ay sa Genesis chapter 6, verse 13 to 22. Ito yung panahon na ang Diyos inutusan si Noah. Kilala niyo si Noah? Sabi ni Lord kay Noah, Noah, gumawa ka ng ark. The project was too big for him. Alam niyo po, for an individual like Noah, gagawa ng arko. Kung ikaw at ako yon, baka sabihin mo, Lord, parang imposible yun. Bawat tawa ka. Lord, parang imposible yata yung pinapagawa mo sa akin. Okay? Pero, doon natin makikita na ang imposibleng bagay, okay? Imposible lamang ito doon sa gagawa. Pero doon sa nagpapagawa, may plano at nakakita na ng kabuuan nito, hindi yun imposible. Kaya, imposible kay Noah, sa totoo, hindi madali yun. Sa Diyos, hindi imposible. Bakit? Kasi nagawa ni Noah. Amen ba? Ngayon, bakit, sabi ko parang imposible siya. Tingnan nyo The ark was a massive engineering feat. Most people imagine a small wooden boat, but the ark was enormous. Anong ibig sabihin? Ark ang pinag-uusapan eh. Napakalaki. Alam niyo kung gaano kalaki? Ang dimension niya ay 450 feet. Etong church natin, sa tansya ko, ito ay nasa 30. More than 30 feet. Pagpalagay, gawin na nating 40 feet. Okay. Kung ito ay 40, 450 feet. So, times 10 nito. Times 10. So, dagdagan mo doon,
nakatawid ka na ng kalsada, tapos yung kasunod pa. At ang lapad nito ay 75 feet. Sobrang laki. At ang taas nito ay halos 4 na palapag. 45 feet. 10, 10, 10. High ceiling. Okay? So, ito daw ay, ang katulad nito ay 1.5 na football field. Nakapunta na ba kayo sa football field? Mas malaki yan, hindi yan basketball court ha. Mas malaki. Football. Ilan bang basketball court ang isang football sa tansya nyo? Mga 6, no? Hanggang 8. Kasi nakita nyo tinatakbo nila, ang lawak. So, ang pinakamalapit nito, halos malaki to sa SM. Pero mataas, hindi yung mataas na kasi dahil dinagdagan ni SM ng NU. Pero yung lang mismong SM lang, parang 3 palapag. So ito mas mataas, mas mahaba at mas malapad. So, ito ay pinagawa ng Diyos kay Noah. At ang katuwang ni Noah, pamilya lang niya. Wala silang gamit na mga makabagong gamit kagaya ngayon. Mano-mano ito. Mano-mano nilang ginawa. At ang pandikit nila dito, yung alkitran, diba? So totally, ito ay mano-mano. Kaya sabi ko, hindi ito madali. Imposible. Actually, nung ginagawa nga niya to, pinagtatawanan siya ng mga tao eh. Nawawala na yata sa sarili to si Noah, ba't to gumagawa na gantong kalaki? Diba? So, actually, it wasn't designed to sail. To sail fast. Alam niyo kung ano talaga yung purpose, ba't to pinagawa ng Panginoon? Ang purpose nito is to float and to survive. Hindi siya dinisenyo kagaya ngayon na pang transportation. Na kailangan mas mabilis kang makarating ng Bisaya. Ito, pinagawa ng Diyos at ang design talaga nito ay para lang ito'y lumutang at para mag-survive. Amen ba? Kita nyo? Yung ginawa na yon, wala yon. Basta't ang objective talaga nun ay lumutang yan kasi nga babaha. Gugunawin ang lahat ng tao sa buong daigdig. Ultimo, ang Mount Everest ay lumubog that time. Talagang walang natirang buhay maliban doon sa mga nakasama ni Noah sa loob noong ark. So it was meant for preservation, not transportation. At makikita natin etong ark, wala siyang timon. Yung parang manibela, walang engine. Wala din siyang yung layag na parang mag-control sa hangin. Wala. Totally wala. Nakakulong lang sila doon, as in box lang. Nandun silang lahat. At sabi ko nga, ang purpose lang talaga noon is to survive yung mga nandun sa loob. Bakit walang driver? Ba't walang, di ba? Si Moses naman, si Noah naman, hindi naman siya sailor eh. Di ba? So, wala ding sailor. Wala ding manibela. Wala ding compass. Totally wala. Sino sasakay sa barko na ganon? Hindi mo alam kung saan patungo. Kung saan dalhin ang hangin. Basta pag sumakay ka, bahala na kung saan makarating. Sayo sa tabi mo, big faith. Pananampalataya. Yun ang bit-bit nitong si Noah. Sabi ng Genesis chapter 6 verse 14, God didn't give Noah sailing instructions. Only obedience instructions. Hindi nagsabi si Lord ng kung paano, 'di ba? Yung mga seaman nag-aaral pala yan kung paano, 'di ba? Inaaral nila lahat. Eto hindi basta sasakay lang, bahala na. Ang kailangan lang ni Noah sumunod sa sasabihin ni Lord. Eto dimension, eto yung taas, eto yung haba ng mga kahoy, eto yung gagamitin mo. Amen ba?
Grabe yun. Walang rudder, walang steering wheel, walang... Halos lahat. Bakit? Ba't ganon? Because God never intended Noah to steer the ark. Kasi si Lord ang driver nun. Amen ba? At alam natin yung nangyari. Hindi napahamak. Bagkus, lahat ng hindi nakasakay doon, yon ang napahamak. At tangi ang nakasakay doon na nagtitiwala sa Panginoon at sumusunod sa utos ng Diyos, yun lang ang naligtas. Amen ba? So why the ark had no steering wheel? Diinan pa natin ng konti. Una, the ark was not meant to be controlled. God gave Noah exact measurements, exact materials, and exact instructions to build. Yun ang binigay ni Lord sa kanya. Gustong ipakita ng Panginoong Diyos, okay, na kahit walang steering wheel yan, walang magmaneho niyan, He is in control. Amen ba? God is in control. Kaya yung buhay mo, 'di ba? Katulad ng ark, kung hindi ikaw ang magmamaneho at ipagkakatiwala mo yan sa Panginoon, hindi ka mapapahamak. Amen. Again, ano pang dahilan ng Panginoon? Because direction belongs to God alone. Kaya hindi kailangan lagyan ng manibela. Kasi si Lord ang magdadirect doon sa ark. Siya ang magde-decide saan to pupunta. Nakita nyo? Pag umalo ng malakas dito, sama yung Pag umalon, sama. Basta palutang-lutang lang. Pero doon makikita natin, yung nagtitiwala sa Panginoon, hindi talaga ipapahamak ng Diyos. Amen? Walang record sa Biblia ng mga taong nagtiwala sa Panginoon and yet napahamak sila. Everybody say, make yourself an ark. Sabi mo sa tabi mo, make yourself an ark. Genesis 6:14. God designed the ark to float, not to maneuver. Amen? Aanhin mo yung, di ba? Kung nilagyan yan ng wheel, di ba? Ang mangyayari diyan, pipilitin niyang iliko kung saan. Papakailaman talaga ni Noah yan. Bakit? Nakita niya, meron may manibela. Siyempre, iiwasan niya yung malalaking alon. Pero dahil wala siyang choice kundi umupo, manalangin at magtiwala sa Panginoon na ang Diyos ang bahala kung saan makarating yung ark. Amen po ba? Praise God. Second, God wanted Noah to trust, not navigate. Ang hirap nun. Sabi ko nga, hindi mo alam, walang direction walang compass If the ark had a steering wheel, Noah might have tried to avoid waves. And that's normal. Sinong tao yung gustong sumalubong sa malalaking alon? Di ba, pag nakita tayo ng mga namamangka, umiiwas sila kung saan malaki yung alon. Pag nalaman nilang may bagyo, lumalayo na kagad sila. Pero dito makikita natin, dahil wala ngang steering wheel, wala silang choice, kundi umasa lang sa Panginoon. He might have chosen yung mas tahimik na tubig, doon yung dadaan. He might have relied on skill instead of faith. Kaya inalis lahat nung pwedeng makontrol ni Noah. Kasi nga, walang gagawin si Noah sa loob ng ark, kundi sumunod at magtiwala sa Panginoon. Gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, yung buhay mo na yan, may nagpaplano dyan, si Lord. At ang gusto ni Lord, huwag mong pakialaman yung kanyang plano sa buhay mo. Magtiwala ka lang, saan ka man dalhin ng ating Panginoon, basta sumunod ka lang, hindi ka mapapahamak. Amen? God remove all illusion of control. Kasi faith begins
when control ends. Kaya gusto mo talaga na makita yung sarili mo na nakaka-experience ng iba't ibang milagro ng Panginoon, subukan mong sumampalataya at subukan mong alisin ang pagkontrol sa iyong buhay at ito'y ibigay at ilagay sa kamay ng Panginoon. May mga bagay na imposible na makikita mong magiging posible. Kagaya ng testimony kanina, 'di ba, nasa ICU, hindi alam kung ano mangyayari, pero ilang days lang ang lumipas, lalabas na. Amen ba? Tapikin mo yung katabi mo. Gusto mo ng miracle? Amen. Kailangan ng pananampalataya. Amen ba? Praise God. Oh, number 3, reason. The storm, bakit wala daw itong steering wheel or bakit hindi ito dinesign para in maneuver? The storm was part of the plan. Hindi natin alam, no? Sabi ko nga, normally, we avoid the storm. Walang sumasalubong. Ina-avoid natin yan. Kaya pag may forecast kagad, si Pag-asa na ganito, umiiwas na kagad tayo. Yung mga sumasakay sa bangka, hindi na yun kagad kasi iniiwasan nila yan. At sabi ko nga, sa atin bilang tao, that's normal. Kasi hindi naman tama na sasalungatin mo. Pero, what if the storm was part of the plan? Dito kasi kay Noah, talagang plano ng Diyos na magkaroon talaga ng storm. Kasi ang plano niya ay babahain talaga. So the flood was not an accident. The waves were not a surprise. Kasi sinabi na to ni Lord kay Noah. Pero ito ay na-surprise yung mga hindi sumasampalataya. Pero si Noah, hindi siya na-surprise dito. Alam niya to. The darkness was not a mistake. Ito ay talagang sinadya na sa loob ng 40 araw, 40 gabi, walang hinto, sobrang lakas ng ulan, sobrang tindi ng bagyo, tuloy-tuloy. Hindi nangako si Lord kay Noah ng tahimik na tubig doon sa sinabi ni Lord sa kanya. Hindi nangako si Lord sa kanya ng smooth journey. Ang hiniling ng Diyos sa kanya, maniwala sa kanya. He just promised Noah a preservation. Yun lang. So the ark didn't need direction. Kaya wala itong navigation eh. Ang kailangan nito, anong kailangan ng ark ni Noah? Dependence. Katulad mo. Ang kailangan may pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Hindi mo kailangan ng direksyon. Hindi mo kailangan na alam mo agad. Ang kailangan mo lang ay umasa sa Panginoon. Di ba, hindi pa natin kita yung next week. Miski nga yung bukas, hindi natin alam eh. Hindi natin kita. Pero bakit tayo tumutulog at sumasampalatayang gigising ka pa bukas? Biyaya ng Diyos sa atin yun. Amen ba? Kaya sabi mo sa tabi mo, manalig ka pa ng mas matindi kay Lord. Di ba narinig nyo na yung kanta? With Christ in my vessel, I will smile at the storm. Di ba? Kapag daw ako nakasakay o kasama mo si Lord, amen ba? Makakangiti ka kahit pa may bagyo. Pero pag hindi mo kasama si Lord, mangangatal ka pag may bagyo. Amen ba? Spiritual lesson. Okay? Una, not every journey is meant to be steered. Amen? Some seasons of life are beyond understanding. It's beyond our control, and it's beyond human wisdom. At yan ang reality. Hindi talaga natin alam. Amen ba? Kaya ang paglalakbay mo sa mundong ito, ipagkatiwala mo sa Diyos na naghihintay na sa hinaharap. Ang sarap magtiwala sa isang taong alam niya talaga eh. Yung hanggang dulo,
Pero ang daming tao nangangako kahit hindi niya alam. Pero si Lord, nangangako siya kasi siya yung nasa nakaraan. Siya yung nasa kasalukuyan at siyang nangangako na ito ay siya ring naghihintay na sa hinaharap. Ang sarap magtiwala sa Diyos na nandun na, nasa future na. Advance. Amen po ba? Tapikin mo yung katabi mo. Kaya mo pa? Amen. Ano sabi ng Proverbs chapter 3? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct thy path. Kaya, ang gusto ni Lord sa atin, magtiwala ng buong puso. Katulad ni Noah. Ano sabi ni Lord kay Noah? Get in. Di ba? Pasok na. And let me handle the rest. Katapos niyang magawa, sabi ni Lord sa kanya, pasok na kayo. Dala niya yung mga hayop. Antindi nun. Amen? Ang pagtitiwala, madaling pag-usapan pag wala ka pa doon. Sa panahon, nakakailanganin mo talaga. Kaya huwag mong hintayin, di ba, practice makes perfect. Maliit pa lang, mag-apply ka na ng faith. Saan ko ba nakita saan ko nalagay yung ballpen ko? Di ba? Mag-apply ka na ng faith. Huwag ayon sa iyong sarili lang. Amen? Puka, mag-pray ka. Lord, tulungan mo ako. Isama mo siya, i-involve mo siya sa maliit na bagay. Kasi kung hindi mo yan kayang gawin at hindi ka makakapanampalataya sa maliit na bagay, paano mo natiyak na mas mananampalataya ka kapag malaki na yan? Diba? Kung maliit na bagay, nagda-doubt ka eh. Or pwede mo sabihin, kaya ko yan. Diba? So that is pride. So, sa maliit na bagay, hindi mo na pinagkatiwalaan si Lord dahil sabi mo, kaya mo. Sa malaking bagay pa kaya, magtiwala ka. Amen po ba? Sabi sa tabi mo, practice. Number 2. Okay? Obedience is greater than skill. Amen? Huwag mo sabihin na, ay, kaya ko yan. Magaling ako eh. Madiskarte ako. Sasabihin ko sa inyo, si Peter, professional fisherman, skillful when it comes to fishing. Pero dumating ang pagkakataon, hindi umubra yung skill. Hindi umubra yung diskarte. Hindi umubra yung experience. Hindi umubra yung bangka. Hindi umubra yung lambat. Hindi umubra yung kanilang strategy. Gabi tayo manghuli para nakalutang yung mga isda. Totally wala. Oh, nasaan na ngayon yung skill? Amen? Pero, nung sinabi ni Jesus sa kanila, nung umaga, na Peter or Simon, ihulog mo sa bandang kanan ng lambat mo. Hinulog niya. Halos masira o mapunit ang lambat sa dami ng pumasok na isda. Why? Because obedience is greater than skill. Sumunod ka sa Panginoon, mas matindi ang magiging resulta mo kaysa sa husay at galing mo. Amen? Minsan sinasabi natin kaya ko yan. Kaya papakita sa'yo ni Lord, mabibigo ka. Amen? Ngayon, kung gusto mong masurpresa sa mga malalaking pagpapala ng Panginoon, sorpresahin mo si Lord sa pamagitan ng iyong malaking pananampalataya. Amen? So, Noah was not chosen because he was a sailor. Sabi ko kanina, he was chosen because he was righteous and obedient. Yun yung nag-qualify sa kanya. Kaya kapatid, kung ikaw nakita ni Lord, lumalakad ka ayon sa kanyang kalooban, nagsisikap ka, hindi ka perfect, pero nagsisikap ka. At nakita ni Lord na ikaw ay may obedient heart. So, hindi titingnan ni Lord yung qualification mo. Hindi niya titingnan yung, di ba, yung skill mo o yung profession mo. Hindi niya titingnan yung kung ano man yung meron ka.
Bakit? Kasi si Lord naman ang kikilos sa pamamagitan mo eh. Amen po ba? So God doesn't need your expertise. He needs your obedience. Everybody, sabihin nga natin, Lord, buong puso, susunod po ako sa iyo. Amen. Basahin niyo Bible. Ang mga napagpala sa Biblia ay yung sumunod. Basahin natin ang Biblia. Tingnan ninyo. Pag nakabasa ka ng promise, bago sinabi yung promise, meron kagad command. Every promises of God has a command. Sa Biblia, walang pangako ang Diyos na basta mo matatanggap, wala kang participation, wala. Kasi partner nga eh. Amen ba? Kaya kapag nakabasa ka ng promises ni Lord, ang focus ay sa command at yung promise automatic mararanasan mo. Amen ba? Yung iba gusto kagad promise eh. Hindi man lang nagfo-focus doon sa command. Parang ganito, dumaan ka sa isang tindahan, nakakita ka ng buy one, take one. Gusto mo kunin yung take one, hindi ka bumibili. Di ba? Pwede daan mo, ate, kunin ko na yung take one. Anong kukunin yung take one? Bibili ka. Bago mo makuha, amen po ba? Ganon din yung pangako ng Panginoon. May sinabi si Lord. At pagkatapos, eto. Example, sino man ang tatanggap, nakalagay sa John 3:16, sino man ang tatanggap sa isinugong tagapagligtas na si Jesucristo. Diba? Eto na, yun ang command. Sino mang tatanggap, tatanggapin si Jesus sa puso niya, sasampalataya. Okay? Yun yung kondisyon, yun yung command. Anong pangako? Ay hindi mapapahamak. Ibig sabihin, hindi pupunta sa impyerno. Amen? Kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi nung binatang mayaman kay Jesus, ano pong kailangan kong gawin para magkamit ako ng buhay na walang hanggan? Sabi sa kanya ni Jesus, ipamahagi mo ang iyong kayamanan. Ipagbili mo, ipamahagi mo sa mahihirap at bumalik ka sa akin. Gusto niya makuha yung salvation. Pero dahil sobrang yaman niya, sabi ng Bible, nalungkot siya. Hindi niya nakaya. Hindi niya nagawa. Bakit? Yun yung testing eh. Gusto mong magkamit ng kayamanang walang hanggan? Ipagpalit mo ang kayamanan mong pansamantala lamang. Sabi ng Bible, hindi kinaya. Amen ba? Sabi mo sa tabi mo, ikaw kaya mo? Kaya mo? Amen. Amen ba? Alam nyo bakit hindi natin minsan maibigay sa Diyos ang hinihingi ni Lord? Takot kasi tayong mawalan. Feeling kasi natin atin yun. Pero kung alam natin na yun ay hindi atin at yun ay biyaya lang ng Diyos, hindi tayo matatakot mawalan. Kasi alam mong wala ka eh. Tingnan nyo si Job. Sobrang yaman, di ba? Talagang sinabi pinakamayaman sa East. Pero hindi siya natakot mawalan. Kaya sabi niya, dumating ako sa mundong ito na hubad rin akong aalis. Maliwanag sa kanya eh. Lahat ng meron ako, galing sa Panginoon eh. Wala akong pag-aari. Kaya hindi siya takot. Kaya ang takot mawalan, yung akala niya, kanya yun. Pero ang totoo, kung alam mong katotohanan ang lahat ng bagay ay biyaya lang ng Diyos, pwedeng dagdagan pa ng mas marami dahil nga biyaya. At ibig sabihin biyaya, undeserved mo. Diba? Hindi mo deserve yan. Biyaya, wala kang ginawa. Biyaya nga eh. Nandyan lang yan. Pinili ka lang ng Panginoon para pagkatiwalaan ng mga bagay na yan. At kung yan ang alam mo, hindi yan mawawala. Ano nangyari kay Job dahil sa kanyang pananampalatayang ganon? Dinoble ng Panginoon ang kayamanan ni Job. Kaya kung gusto mo ng doble, huwag ka matakot. Isipin mo na yan ay kaloob ng Panginoon. At anong isipin mo? Ang una mong dapat gawin? Parangalan ang Panginoon. Sundin ang Panginoon. Amen ba? Taas sa kamay ng susunod na kay Lord. Amen?
Grabe yung blessings ng obedience. Kaya pag sinabi ng nanay natin, mag-aaral ka mabuti, sumunod ka. Huwag ka muna pumunta ron, sumunod ka. Huwag ka muna mag-boyfriend, sumunod ka. Amen ba? Praise God. Again, God doesn't need your expertise. He needs your obedience. Sabi doon, di ba, naririnig nyo na, sa pagsunod may pagpapala. Sa pagsuway may pagpapalo. Anong gusto nyo, palo o pala? Pala. Di ba? Gold digger ka. Hindi, joke lang. Amen. Amen? Taas ang kamay na susunod kay Lord. Praise God. Alam nyo, excited kami doon sa atin pong first fruit this coming January 25, di ba? Last week, kami po ay sinadya po namin si Reb Ito at saka po si Bishop Art kasi gusto namin personal na maibigay sa kanila ang aming pong first fruit at inano na talaga hinintay namin na free, hinintay namin na talagang walang abala at gusto naming makapag-declare siya sa amin. Kasi yun yung importante, yung declaration nung pong man of God doon sa atin pong first fruit na yan. Amen ba? Praise God. So, let's go to number 3. Lesson. God is the pilot in the storm. Kaya pag may bagyo, huwag kang matakot. Just make sure God is with you. Yun ang importante. Kasi kahit sabihin mong walang bagyo, nasa maganda kang lugar, nasa konkreto kang bahay, pag wala ang Diyos, hindi ka ligtas. Ang pinakaligtas na lugar ay yung lugar kung saan kasama mo ang Panginoon. Amen ba? Kaya kahit ikaw ay nandyan sa labas at si Lord ay kasama mo, walang pangamba. Amen ba? Kita niyo yung mga Israelita, 40 years, 'di ba? Paikot-ikot lang sa desert. Sobrang init. Pero ano yung pinakita ng Lord sa kanila? Tingnan niyo yung mga sandals niyo. Napudpud ba? Hindi. May nasunog ba ang balat sa kanila? Mayroon ba tayong nabasa sa Bible na ang mga Israelita ay nagkaroon ng sunburn? Di ba? Dahil sa tindi ng sikat. Wala. Kasi ang pangako ng Panginoon, pag-araw, sasamahan daw sila ng pillars of clouds. Kaya kapag maaraw, nandun ang ulap, kasama nila kung saan sila pumupunta. Tinatakpan ang araw. At kapag gabi, para hindi sila ginawin, anong kasama nila? Haliging apoy. Amen ba? Kaya pag kasama mo si Lord, ligtas ka. Amen? Kaya ligtas ang may pananampalataya. Tingnan mo yung katabi mo. Kita na ba sa mata ang pananampalataya? Amen? So God is the pilot in the storm. When you can't explain the storm, control the waves, and see the destination, magtiwala ka. Diyan mahusay si Lord. Sa mga bagay na hindi parang uncertain, diyan expert si Lord. Amen. Sa mga panahong ikaw ay nagsisimula ng mangamba, lalo mong isipin, dito mahusay si Lord. Amen ba? So walang pinakamabuting gawin kundi ang magtiwala. Okay. Sinarado na ni Lord yung yung ark. Sabi kay Noah, sarado mo na yung ark. Ito yung tandaan natin. If God shut the door, He will guide the ark. Huwag ka na matakot. Hala, diba? Paano na? Ano kayong mangyayari? Tatapusin ko po sa maigsing kwento. Gusto nyo mahaba? Maigsi lang. Okay. Ang title nito ay The Broken Steering Wheel. Okay? Ano sa Tagalog yon? Ang sirang manibela. Yan. A young fisherman once set out to sea when a sudden storm broke his boat's steering wheel.
The waves were violent. The sky was dark. He panicked and cried out to God. Lumapit sa kanya yung old sailor. Sabi niya, nakita siya ng old sailor. At nakita siya na umiiyak. The young man asked, "How did I survive when I couldn't steer?" The old sailor replied, "The current was stronger than your hands, and God was stronger than the storm." Amen ba? Kaya kapatid, hindi laging aasa tayo sa sarili natin. Sa mga panahon na hindi mo na, parang susuko ka na. Sa panahong tinataas mo na ang kamay mo. Sa panahong sinasabi mong, "Lord, hindi ko na to kaya." That's the time yung kamay ng Diyos ang hahawak sa iyo. At magugulat ka na lang at sasabihin mo sa sarili mo, "Hindi ako to ha. Paano ako nakalampas doon?" Naisip mo na ba minsan yan? Paano ko nalampasan yun? Parang dead end na. Parang wala na akong lusot pero nakalusot pa rin ako. Amen? Sometimes, losing control is how God brings us home. Tumayo po tayong lahat. Kapatid, huwag kang matakot. Pag ang nangyayari sa buhay mo ay parang, di ba, nagbibigay ng pag-aalala, nagbibigay ng pangamba, huwag kang matakot. Sabi mo sa sarili mo, huwag kang matakot. 3 beses, come on. Paalalahanan mo yung sarili mo. Huwag kang matakot. Sinasabi ng Panginoon, narito ako sa iyo, para sa iyo. Just like an ark, Christianity is not about controlling life. It's about trusting the one who controls it. Marami tayong naranasang kabiguan kasi ito yung mga panahon na dependent tayo sa sarili nating kakayanan. At marami tayong naranasan na milagro. Breakthrough. Ito yung panahon na hindi ka nangyalam. Yun yung season na pinagkatiwala mo na lang sa Lord. It's about time para i-level up natin yung ating pagtitiwala. Ang Panginoong Hesus ang arko ng ating buhay. And there is no alternative route. There is no backup plan. There is no second door. Yun lang yun. Si Jesus lang. Kay Jesus lang. Kapatid, trust in the Lord with all your heart. God is asking for your whole heart. And stop leaning on your own understanding. Hindi mo alam lahat. Hindi mo kaya lahat. Pero kaya ng Diyos ang lahat. Mag-declare ka sa sarili mo, kapatid. Sabihin mo ng mahina at sumasampalataya. Sabihin mo, when I can steer, God will direct. When I can't see, God will lead. When I surrender control, God ensures survival. Hindi mo kailangan ng steering wheel sa buhay mo. Kasi si Jesus ang bahalang magmaneho nito. Siya ang nakakaalam ng iyong patutunguhan. Siya ang nakakakita ng iyong future. Magpasalamat ka.
manalangin ka, at i-appreciate mo ang kanyang ginagawa sa buhay mo. Again, mahal ka ng Panginoon. Hindi niya nais na ang sino man sa kanyang mga anak na nananalig ay makaranas ng kapahamakan. Walang nagtiwala sa Diyos na napahamak at walang lumapit sa Kanya na napahiya. Now, open your mouth. Talk to God. Come on. Kausapin mo siya ng puso sa puso. Kung inaakay ka na magpasalamat din, say thank you, Lord. Kung may gusto kang sabihin sa Kanya, din sabihin mo. Mahaba pa. Malayo pa. Pero malayo-layo ka na. Simula nang isuko mong buhay mo sa Panginoon. Hindi natin tiyak ano pang mga naghihintay sa hinaharap. Pero isa ang sigurado. Naghihintay na ang tutulong sa atin at sasagot sa mga obstacles na ating kinakaharap. Ang Panginoong Jesucristo. Ang ating Diyos. Ang ating Panginoon. Everybody raise up your hands. Christ living in me. Come on. Bring you for all eternity. Nandito ang banal na Espiritu Santo. He's watching you right now. Naririnig niya ang mga sinasabi mo. Nararamdaman niya ang nararamdaman mo. Naiintindihan niya ang iyong kasalukuyang sitwasyon. At ang gusto ng Panginoon, anak, magtiwala ka lang. Lumalakas ba ang alon? Huwag ka mag-alala. Yung ark na sinasakyan mo, hindi pahihintulutan ng Diyos na masira. Kung nagkulang man si Noah ng pagdidikit ng alkitran, sapat na ang kanyang obedience upang ang kapangyarihan ng Panginoon ang siyang magtakip ng butas na ito. Kapatid, kung meron ka mang naging pagkukulang, gusto kong sabihin sa iyo na hindi ka hinahanapan ng Panginoon ng perfection. Yung ginawa mong pagsunod ay sapat sa Panginoon at ramdam ng Panginoon. At dahil doon, siya na ang magpupuno ng pangangailangan ng kakulangan mo. Imagine 40 days, 40 nights, palutang-lutang, hinahampas ng mga alon, hindi man lang nasira. Ang Diyos ang nag-cover doon sa ark. Hindi yun bakal, kahoy, pero nakatagal siya. Nasira ang lahat, namatay ang lahat, pati ang lahat ng mga tao. Pero nanatiling buo yung arko. Kung ikaw ay isa sa pumasok sa arko na yan, gusto kong sabihin sa iyo, pinagpala ka. Kasi hindi ka mapapahamak. Tumuloy ka sa pagtitiwala mo sa Panginoon. Huwag kang mag-aalinlangan. The more na sa tingin mo'y imposible, the more na lalo mong ibuhos ang iyong pagtitiwala. At ipapakita ng Panginoon na ngayong 2026, sasamahan ka niya sa journey mo. At yung mga imposibleng bagay na
nandyan sa isip mo, nagbibigay ng pangamba sa iyo. Isa-isa mong dadaanan at makikita mo na lang ang sarili mo. Successful, prosperous, victorious. Let me pray for you. Heavenly Father, I lift up to you this brother, this sister, Lord God. Ano man ang kanyang sitwasyon ngayon, ano man, gaano man kalakas ang bagyo na kanyang kasalukuyang dinadaanan, gaano man kalakas ang hangin na humahampas sa kanyang buhay, gaano man katindi o kadilim ang sitwasyon na kanyang kinalalagyan. Ama, ikaw ang liwanag. Ikaw ang sandigan. Ikaw ang tanging maaasahan. Dalangin ko na ang kapangyarihan mo ay kanyang maranasan. At dinedeklara ko na sa oras na ito, ang lakas ng Panginoong Hesus ay bumuhos sa iyo. Patatagin ka ng Panginoon. At sa pangalan ng Panginoong Hesus, humupa na ang bagyong ito at magsimula ang bagong liwanag sa buhay ko. May pag-asa sa Panginoong Hesukristo. May pag-asa sa mga sumasampalataya sa Kanya. Thank you, Father. Maraming pong salamat sa buhay ng mga kapatid kong naririto. For the last time, everybody sing this song. Make this as your prayer to God. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. We thank you, Jesus. Come on, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord.